In this video, pag-usapan natin ang mga kaganapan sa market. Bakit biglang sumasabog sa Google search na Bitcoin going to zero na? Parang bumalik tayo sa pinakamadilim na panahon ng 2022. Pero heto ang twist, habang natatakot ang public, may mga big players na tahimik na nag-accumulate. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ngayon nga, ito ang malaking signal na lumabas. Ang Google search para sa praise na Bitcoin going to zero, umakyat sa pinakamataas na level mula pa noong post-FTX panic noong November 2022. 5 taon na data ang tinitingnan dito at yung spike na yan, hindi siya normal. Karaniwan kapag ganyang klase ng search ang sumisipa, ibig sabihin maraming tao ang nag-iisip ng worst case scenario at naghahanap sila ng confirmation kung dapat ba silang magbenta, mag-quit o tuluyang umiwas sa crypto. Tugma ito sa nangyaring price drawdown mula sa all-time high noong October 6, 2025 na nasa bandang 126,000, bumaba si Bitcoin hanggang 67,000 at the time of recording. Halos 50% down mula peak, at kapag ang market binigyan tayo ng halos kalahati na drawdown, hindi na yan simpleng dip. Sa mata ng normal na tao, sa mata nila parang may nasisira na, kaya yung emosyon tumataas, kaya rin yung search tumataas. Kasabay nito, yung fear and greed index bumagsak sa extreme fear nasa bandang 9 at may reading pa na nasa 7. Sobrang baba niyan at historically, ganitong level lumalabas kapag may matitinding shock sa market. Kung naaalala natin yung mga panahon na talagang nanginginig ang buong crypto space, ganitong klase ng sentiment ang lumalabas. Yung tipong halos lahat gusto na lang mag-cash out at magtago. Pero kailangan natin linawin, iba ang flavor ng fear ngayon kumpara noon. Noong 2022, yung takot mostly galing sa loob ng crypto mismo. Parang domino effect ng mga internal failures. Ngayon, mas lumalabas na ang takot ay mas macro-driven, mas naka-anchor sa bigger picture ng economy at mas napapalakas pa ng isang malakas na bearish voice na paulit-ulit lumalabas sa media ecosystem. So imbis na may sumabog sa loob ng crypto, ang narrative ngayon ay delikado ang mundo, risk assets are shaky, and Bitcoin is getting dragged into that fear. At dito pumapasok yung concept ng narrative amplification. Kapag may isang boses na consistent na nagpe-paint ng doomsday scenario, tapos paulit-ulit siyang kinukuha ng iba't ibang outlet dahil catchy at clickable, nagiging parang echo chamber. Sa punto na kahit hindi lahat ng pro ang naniniwala, yung public perception nag-shift kasi yan yung laging nababasa nila. Kaya yung tao na hindi naman nagbe-base sa on-chain data, hindi nagbe-base sa market structure, ang basihan niya ay headlines at clips. Tapos bigla siyang mag-search, Bitcoin going to zero. Kasi yun yung emotions na binato sa kanya. Ngayon, ito ang pinaka-interesting na part na madalas hindi na pagdurugtong ng karamihan. Habang nag-spike ang Bitcoin to zero search, may quiet counter move na nangyayari. Institutional buyers are accumulating. Ibig sabihin may disconnect. Yung retail narrative, takot, yung institutional behavior, hindi pareho. At kapag may disconnect na ganyan, doon nagiging dangerous ang decisions ng retail kasi pwede silang nagpapanik sa exact moment na ang professional side nagsisimula ng mag-stabilize. May pattern dito na sobrang importante. Yung professional media sentiment daw nag-bottom earlier. Tapos, slowly nagre-recover for around 2 weeks. Habang yung Google search ng Bitcoin going to zero, ayun pa lamang nagpipeak sa mid-February. In simple terms, late reaction ng retail. May lag na around 10 to 14 days by the time the public is most scared. The professional narrative has already started stabilizing. Kaya parang dalawang mundo ang galaw. Yung isa paakyat ang fear, yung isa pa downshift na at nagre-reset. Pero bakit sobrang lakas ng takot ngayon? Bukod sa price drawdown, may dalawang big amplifiers, macro fears at quantum fear. Sa macro side, may metric na tinatawag na World Uncertainty Index na basically binibilang kung gaano kadalas lumalabas ang word na uncertainty sa country reports at yung series na yon umakyat sa record high. Lampas pa sa peak noong 2008 financial crisis at 2020 COVID shock. Ibig sabihin hindi lang crypto ang anxious, may malawak na anxiety sa system at historically kapag tumataas ang global uncertainty, companies delay investment, delay hiring, bumabagal ang growth at risk appetite humihina. Kapag humihina ang risk appetite, risk assets ang unang sinasaktan. At sa mata ng maraming institution, Bitcoin ay risk asset pa rin, hindi pa siya full digital gold mode. Sa quantum side naman, may background narrative simula October 2025. Pero important nuance, yung quantum fear mas tumataas kapag may price drops. Hindi siya independent driver na biglang sisira sa market on its own. Parang gasolina siya na
binubuhos kapag may apoy na. Kung bumabagsak si Bitcoin, mas madaling mag-viral ang quantum will break Bitcoin type of fear. Kasi emotionally aligned siya sa pain. Pero kapag stable ang price, humihina ang quantum search interest. Actually, yung Bitcoin quantum search nag-peak pa noong November 2025 at steadily falling after. So hindi siya yung nag-uumpisa ng panic. Mas amplifier siya ng existing bearish mood. Kaya kung pagsasamahin natin ang price crash fear plus quantum existential fear plus macro doom narrative, sabay-sabayan sa iisang window. At kapag sabay-sabay, doon lumalabas yung Bitcoin going to zero search spike kasi that's the ultimate extreme question ng isang taong overwhelmed. Hindi na bababa pa ba, kundi mawawala ba? Pero habang naglalaro ang retail sa emotions, ano naman ang signal sa professional traders? Dito papasok yung options market structure. Ngayon, may data point na nagsasabing professional traders are leaning cautious and may bias toward a 60,000 retest in February. Dahil yung put options or yung right to sell, nagte-trade at premium relative sa call options. May delta skew na nasa bandang 13% under neutral conditions. Dapat nasa within -6 to +6 yan. Kapag nasa 13, ibig sabihin mas mahal ang downside protection. It means mas mataas ang demand for hedge, mas defensive ang posture ng pros. At hindi lang yan. Kung titingnan natin yung mga common strategies na umiikot, maraming neutral to bearish setups ang lumalabas. May mga structures na kumikita kapag either bumababa ang price or hindi masyadong gumalaw. Ang point nito simple. The pros are not positioned for a straight rocket up. They are positions to survive, to hedge, and to benefit from either further downside or sideways chop. At kapag ganito ang posture, natural na cap ang upside hanggang hindi nag-shift ang narrative. Hindi lumalakas ang spot demand at hindi nabubura yung uncertainty dahil sa dahilan ng crash. Dagdag pa dito, may obserbasyon na kahit strong yung stocks at gold, yung crypto risk aversion parang localized sa sector. Imagine, gold near 5,000 and up big in 2 months, stock near all-time high, pero Bitcoin down almost 50% from peak. So para sa maraming tao, ang tanong, bakit left out tayo? And kapag left out ka, mas madaling pumasok ang despair. Tapos may isa pang factor na nag-a-add ng frustration, yung ETF flow. Maraming traders tinitingnan yan as proxy ng institutional demand. Kapag may consistent outflow, parang signal na institutions are not stepping in aggressively right now at nag-fuel yan ng discontent. May number na nagsasabing US-listed Bitcoin ETF may total outflow since February 11. And that can catch bulls off guard, lalo na kung ine-expect nila na kapag discounted na si Bitcoin, automatic may inflow. Pero kailangan din nating maging fair. May stablecoin demand signal sa China na ginagamit din para i-gauge kung nag-e-exit ba ang investors. Kapag nagpa-panic exit, madalas nagdi-discount ang stablecoin below parity. Dito may signal na nasa 0.2% discount. Ibig sabihin, may moderate outflow pero improve versus mas malalim na discount earlier in the week. In other words, hindi ito everyone is running for their life mode pero may caution pa rin. Ngayon, habang nakafocus ang lahat sa February downside risk, may isa pang narrative layer. Bitcoin is on track to print a 5th consecutive red monthly candle, which would be the longest losing streak since 2018. Historically, ganitong multi-month downtrends minsan nagli-lead to violent reversals. May precedent sa 2018 to 2019, maraming red months, tapos sumunod yung malakas na bounce. Kaya may mga taong naglalabas ng theory na kung uulit ang history, reversal may start early April. Pero ingat tayo sa sobrang simpleng copy-paste ng history kasi may counter-example din. Noong 2020, may 4 consecutive red quarters, total losses around 64%, and the weakness lasted longer than most expected. So yes, history can rhyme, pero pwede ring mas mahaba ang pain window kapag macro ang driver. Kaya may analyst na nagsasabing maraming tao ang pwedeng ma-mislead kung i-assume nila na symmetric ang cycle, na kung gaano kabilis umakyat, ganun din kabilis bababa and then bounce. Ang monthly RSI ngayon nasa levels na historically associated sa bear market lows, pero ang argument, dahil hindi nagkaroon ng true overbought expansion sa bull pace, hindi mo dapat i-expect na classic ang contraction. May nagsasabi pa nga na mas kamukha raw ito ng 2020 style environment kesa classic bear market structure. Ibig sabihin, the bottom and recovery could catch many traders off guard either sooner than expected or in a shape na hindi mo ina-anticipate. Sa daily price action naman ni Bitcoin, kagaya ng inaasahan after expansion drop, mauuwi ito sa consolidation. Similar dito, nung naglalaro pa sa 80 to 90,000 ang price ni Bitcoin. At trading range, walang immediate push,
para itulak pa itaas ang price. So ang range na nabubuo dito from 60 to 80,000. Ang 80,000 ang masisilbing next resistance level dito. Pwede pang magtagal ang price movement na ito at makabuo ng another bear flag pattern na posibleng magresulta sa another leg down and retest the 60,000 or even 50,000 support area. Ang 50,000 price area from the peak kung susukatin natin ay nasa negative 60% drawdown na yon. Masasabi nating malapit na sa bottom ng bear market. Hindi natin isinasantabi yung posibilidad ng hula ng iba na negative 70 to negative 80% kasi yun yung typical na drawdown sa history ni Bitcoin. Pero posible din na nag-bottom na ito sa 60,000. No one knows. So observe muna tayo dito at subaybayan natin ang mga susunod na galaw ni Bitcoin. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.